Hello guys, continuation po ito sa POA Reviewer Discussion Series natin, no? And nasa 391 na po tayo sa Sambaekuship 1번 문제 of the POA Reviewer. So sa mga nakasubaybay po mula 1 hanggang dito guys, so congratulations po sa inyo. Kasi alam ko po na may improvement po na nangyayari sa inyo. I'm pretty sure na may improvement po na nangyayari sa pag-aaral ninyo. Basta subaybayan nyo lang po ito guys from number 1 hanggang sa kung ano man yung pinaka-latest na ma-upload ko. So we are now on 391 and still conversation ni Ga at saka ni Na. Okay, so sabi ni Ga guys, 이것도 좀 드셔보세요. Okay, so 이것도. So igot guys, it means this, no? This. Okay. This. Okay, so this, then short form niya yung ego. Okay, so same meaning with ego. So have you heard the word ego? Okay, so ego or igot to means also. Okay, so literal meaning guys, no? Sa Tagalog, rin. So ito rin. Okay, ito rin. Ito rin. Chum. So chum guys can have different meanings depende kung paano siya ginamit sa sentence. Kasi pwede din kasi itong mag-mean ng a little, no, a little bit. Okay. But in this context, hindi siya a little bit. Ginamit siya para ano lang, no? Para mas maging soft yung utos mo. Okay, kasi mga Koreans guys, they put chum in a sentence para mas maging gentle yung tunog ng kanilang utos. Okay, so mas maganda lagyan natin ng chum pag nag-uutos tayo. Then 드셔보세요. Maraming nangyari dito guys, no, sa 드셔보세요. Okay, so unahin natin itong 드셔. So 드셔 from the verb 드시다. 들어보셨어요, 여러분? 드시다. Okay, narinig niyo na po ba ito? 드시다. So, it means to eat. So, ano naman yung mokta, sir? So, mokta can also mean to eat, no? Mokta. Same yung meaning nila, guys. But, 드시다 is the honorific form. So, meaning, gagamitin mo lang si 드시다 pagkausap mo, halimbawa, yung mga mas matatanda sa'yo, pag stranger, pag mga boss, ganun, no? Or someone na may mataas na position sa loob ng workplace. So, better to use honorific in order to give extra respect sa kausap mo. Okay, so, 드셔보세요. So, 드시다. So, present tense niyan guys, dalawa, 드셔요, pwedeng ganyan, but 드세요 din, no? Can also work. Okay. So, 드세요, 드셔요. Okay, so, have you heard the expression, 많이 드세요? Sorry, 많이 드세요. 많이 means a lot, then 드세요 means eat, or eat a lot, or please eat a lot. 많이 드세요. So, ito guys, ito yung dapat nating sabihin, no, sa mga kasamahan natin sa trabaho, especially pag yung may matataas na posisyon. Halimbawa, it's a food expression kasi. So halimbawa guys, bago kayo kumain, so halimbawa kakain na kayo, so you can say to your colleagues, 많이 드세요. Okay, so pwede din ba yung 많이 먹어요? Okay, 많이 먹어요. So, 많이 먹어요 라고 할 수 있을까요? So, can we say 많이 먹어요? So, pwede naman siya guys, but better use 많이 드세요 kasi nga honorific siya. Kasi it gives extra respect to someone na dapat mong bigyan ng respeto, extra. Magalang din naman itong 먹어요 guys, magalang din naman siya, pero mas maganda pa rin yung 많이 드세요. Okay, mas maganda sa kanilang pandinig. Okay, so 많이 드세요. Okay, so magandang sabihin yan, na. Okay. Then 보세요. Okay, itong 보세요 guys, hindi ito to watch ha, hindi to please watch. Okay, hindi ito please watch kasi itong 드셔보다 kasi dapat yan. Itong 보 dito, it means try. And the seyo part means please, no?
Okay, so please try eating this also. Ganon, no? So please try eating also this. So try mo rin kainin to. Ganon yung thought nito, guys, no? 이것도 좀 드셔보세요. Very polite. Then 정말 맛있어요. 정말 really, then 맛있어요 means delicious. So then reply nila 고맙지만 배가 불러서. Okay, so 고맙지만, 고맙다 means thank you. Then 지만, guys, means but. Okay, so thank you pero 배가 불러서. So 배가 부르다 yung original form niyan, guys, no? 배가 부르다 means to be full, busog. And yung irregular kasi ito, guys, the irregular, so nagiging pullo. So present tense niyan magiging, remove natin yung da, magiging pullo. So may rule po yan. So meron din po akong discussion, guys, regarding po sa mga irregular verbs, no? So hanapin nyo lang po yung playlist na grammar doon sa YouTube channel ko. So nandun po lahat ng mga irregular verbs na dinidiscuss ko. Kasali po ito. So yung present tense pega pulloyo means busog. O pega pulloyo. So nawala yung yo, nagiging so. So pega pulloso means since, ito, guys, dahil, no? Reason. Dahil, ang ibig sabihin naman ito, guys, dahil busog na ako. Okay? So, 먹을 수 없어요. Okay, 먹을 수 없어요. 먹다, eat. Then, 울 수 없어요 means cannot. So, I cannot eat blank since busog na ako. Pero thank you. Ganun yung sabi niya, guys, no? Then, 너무 많이 먹었어요. Okay? 너무 means very. Then, 많이 means a lot. So, napakamarami yung literal na meaning, no? So, napakarami. 먹었어요. 먹었어요 past tense. Yes, kumain. So, kumain ako ng napakarami. Okay, marami na akong nakain. Ganun yung thought niyan, guys, no? So, 너무 많이 먹었어요. Okay. So, dito, guys, nandito lang naman yan, guys, no? Yung blank. Okay, so, kailangan mong alamin kung ano ibig sabihin ng to, cook, an, at saka mot. So, yung to, guys, it means more. Okay? So, for example, if you say, 더 주세요. 주세요 means please give, di ba? Please give. Okay. So, 더 주세요 means please give me more. 김치 더 주세요. 김치 셀프입니다. Okay. So, 셀프 pala yung kimchi, guys, no? Or self-service. So, be careful. 물 더 주세요. 물 더 주세요 means, 물 means water. So, if you put 더 here, guys, does it make sense? So, I cannot eat more dahil busog na ako. Pero salamat. Does it make sense? Yes, it makes sense. So, therefore, guys, we can say that number 1 yung magiging tamang sagot natin dito. Okay. Pero try natin itong number 2. Cook. Okay, cook, guys, means certainly, surely. So, if you use cook, it is usually paired with the word or the grammatical structure ya, heyo, or ya, deyo. No? Ya, deyo kasi means have to. You need to. Ganun, no? Usually, so usually paired with ya, deyo. So, cook, guys, cook means certainly. So, meaning, pag nilalagay mo siya before the verb kasi siya dapat ilagay, so, it means na dapat or need mo talagang gawin yung verb na yun. Okay, so you have to certainly do the verb. Okay, let's say for example, the verb 먹다, so present tense, 먹어. So, 꼭 먹어야 돼요. So, meaning, kailangan mong kumain talaga. Ganun, yung thought niyan, guys, no? 꼭 먹어야 돼요. Okay, 꼭 먹어야 돼요. So,
꼭 가야 돼요. So kaya 돼요, kada verb means go, then ya 돼요 or yaheyo means have to or need to. So kailangan mong pumunta talaga. Ganun yung thought niyan, guys, no? 꼭 가야 돼요. Okay, 꼭 가야 돼요. 꼭 가야 돼. Ganun. So meaning hindi ka dapat mag-absent talagang or hindi ka dapat hindi pumunta. Pupunta ka dapat talaga. So iplalagay mo dito. Okay? 꼭. Does it make sense, guys? 꼭 먹을 수 없어요. So it doesn't make sense na kasi hindi siya usually pinipaired with the grammatical structure also 없어요. Okay? So therefore mali yung number 2. Number 3, an means don't. Okay, so I can't eat tapos don't pa. So it doesn't make sense. Hindi pwedeng magsama ang an at saka itong ulsu 없어요. So alamin nyo, guys, no? Hindi pwedeng magsama yung an at saka ulsu 없어요. Mali yung number 3 and also mali yung number 4. Mut kasi means can't. So it's the alternative way or isang paraan kung paano tayo magsabi ng can't. So same meaning with ulsu 없어요. So pwede mong sabihin 못 먹어요. So meaning, okay, 못 먹어요 means I cannot eat. Another way is ito, 먹을 수 없어요. So I cannot eat. So the other way. Okay, however, guys, hindi ito pwede kasi nga meron ka ng ulsu 없어요. Okay, so therefore, mali itong number 4. So, yung tamang sagot natin, number 1. Okay, so, to means more. So, number 1 yung tamang sagot natin. 정답은 1번입니다. So, 고맙지만 배가 불러서 더 먹을 수 없어요. 너무 많이 먹었어요.